equal to the 400, the total depth, minus the steel covering lang, no? Very simple. So that is equal to, diretso ko na dito, 330 mm, no? 330 mm. So you have 330, the total depth minus minus the steel covering. Yun lang, yung effective depth. Yung C naman is 79.94 over 79.94. So can you give me the value of Fs? Of course, this is an MPa and 3 decimal value. You compare this with Fy, di ba? Anyone? Yes, that is 1,876.858 MPa. Okay, thank you. So this is your Fs is greater than Fy. So I think, no, this is the right assumption. No, steel, tension steel, does yield. So tama, no? Yung tension steel natin does yield. Tama ba yung assumption natin para sa tension steel? Tension steel yields. Okay, so sakto. So sakto yung assumption natin dito. Now, next is to check for Fs prime. For Fs prime, you have 600 times D minus C. No, this is not the equation for Fs prime. The equation is C minus D prime over C. No? So you have 600 times C, which is equal to 79.94. What is D prime? D prime is simply the depth of the compression steel. Kung may depth sa tension steel na D, may depth din sa compression steel, di ba? So, ilan ba yung depth sa compression steel? Kung makikita nyo dito, centroid dito, ng compression steel papunta sa outermost compression fiber. Ayan, that is 70. Dito naman sa tension steel, yung D naman dito, centroid ng tension steel papunta sa compression fiber. Yan yung definition ng D. Centroid of the bars papunta sa compression fiber or compressive fiber. So, bale, yung D prime natin, the depth of the compressive steel, of course, with respect to the compressive fiber or outermost or extreme concrete compression fiber is 70. Ayan, no? Tandaan yan, ha? So, diniscuss naman natin yan doon sa ating WST. So, can you give me the value for Fs prime? Yes, that is 74, 74.606. Can you check? No? So, Fy equal to 415. Yung iba? 76 din? Yes. 74 din yung nakukuha. So, therefore, your Fs prime here is less than Fy. So, anong makukonclude natin dito? Your compression steel pala is hindi nag-yield. Naku po. No? Kapag hindi to nag-yield, mali yung ating assumption dito. Kasi yung compression steel natin, yung assumption natin, nag-yield siya. Kaya nga sabi ko dito, maraming assumption dito. So, pero nagsa-start parati tayo sa nag-yield yung ating mga bakal. So, meaning, assumption, you have wrong assumption. So, therefore, values are incorrect. Mali yung mga values natin na nakuha. So, anong gagawin? Uulit tayo ng assumption. No? No? Ang gagawin naman natin, no? We will assume. No? Assume na yung tension bars natin, i-assume na natin na yung tension steel, gagawin natin dito, yung tension steel, nakabase na dapat tayo dito sa pag-check natin, okay? So, yung tension steel natin, nag-yield naman talaga yan. Tension steel yields. And yung compression naman natin, steel, does not yield. So, ito dapat yung assumption natin, no? Tamang assumption. So, sige, try naman natin. So, by summing up forces,
Horizontal equal to 0. Say rightward forces are positive. So therefore, we have what? We have T equal to the compressive force of concrete block plus the compressive force of the compressive steel. Ayan. So we have 0. We have AS here, FY, kasi nag-yield naman yung ating tension steel, so FY yung gagamitin. Then 0.85 FC prime AB. Now, for the compression steel, we'll have AS prime, FS prime here. No, hindi tayo gagamit lang FY dito kasi hindi nag-yield yung ating compressive steel. Okay. So dito, yung AS natin is 4, di ba? This is 4 na 28 mm. Then we have 415 equal to 0.85. FC prime is 20, 30. 30 yung FC prime dito. Okay. Tama ba? 28 ba yung mga bakal? Yes, 28 ang mga bakal. Yung ating FC prime is 30, FY is 415. Now, since meron isang bakal, part ng ating, no? Merong isang grupo ng bakal na hindi nag-yield, no, sa ating analysis. Merong hindi nag-yield dito sa ating analysis na bakal, which is yung ating compression steel, hindi yan nag-yield. So therefore, hindi ko ilalagay yung A dito. Yung magiging unknown actually dito is yung C, katulad ng kanina. Sa example natin sa singly reinforced, di ba? So, yung magiging unknown dito is C, yung makukuha natin kapag may hindi nag-yield. So, di ba yung equation natin for A, alam naman natin na that is beta times C. And then yung beta na nakuha natin dito is 0.8, ilan nga yun? 0.83 571 ata, no? 571 83, yes, 83571. Yan yung ating beta. So ilalagay mo dito is 0.83571 times C. Okay, yan na. Ito na yung equation na A times base of 300 plus AS prime of pi over 4, 28 squared times 2 times your FS prime. Ano ba equation ng FS prime? Balik ka doon, no? Yung 600 times C minus D prime of 70 over C. So, yung unknown dito is yung C. So, sige nga. Pakisolve. So, ayun yung magiging equation natin, no? Since hindi nag-yield yung ating compressive steel. Hindi mo pa rin pwedeng gamitin yung FS prime na nasolve mo na 74.606 kasi galing yan sa maling assumption. So, mali yung mga values dyan. Ilan? Ilan yung tamang value ng hindi pa dapat natin to sabihin tama kasi dapat i-check pa rin natin, no? So you have 114.786. Yes, that's correct. 114.786 mm. Now can you give me the value of A? This is equal to beta times C. This is 0.83571 times your C of 114.786. So, can you give me the value of A before we check for Fs and Fs prime? So, you have 95. Yes, 95.928, no? 95.928 mm. Okay na yan. So, ayan. So, dito naman tayo sa pag-check ng Fs and Fs prime, no? So, for Fs, you have 600 times D minus C over C. So, you have 600 times effective depth of 330,
no, yung ating effective debt dito, minus yung C naman natin na nakukuha dito sa bago nating assumption is 114.786 over your C of 114.786. So, bale, ilan to? Ilan dapat yung ilan yung value ng FC prime natin dito? So, we have 1,000. Yes, that is correct. 1,124.949. 1,124.949 MPA. So, how about FS prime? No? Ito na. So, this is greater, di ba? FY. Mamaya na natin i-compare ha. Tingnan natin kung ano talaga. Sige, lagay ko lang muna dyan. So, for Fs prime, we have C minus D prime over C. This is equal to 600 times C of 114.786 minus your D prime of 70 over your C of 114.786. So, can you give me the value of Fs prime? And we compare this to Fy. No? Tignan natin. Ilan yung nakukuha? You have 200. Yes, 234. Thank you. 0.102 MPA. And as you can see, it is less than Fy, di ba? You have 234.102 as your Fs prime and it is less than Fy. Bale, gawa tayo ng conclusion natin dito sa Fs muna. So, dito, tension steel yields. Tama? Sa Fs prime naman, which is for compression, no? For compression steel yung Fs prime eh. Yung Fs para sa tension, yung Fs prime para kay compression. Compression steel does not yield kasi less than naman yung kanyang Fs sa Fy. Ayan. So, okay. No? So, ngayon, i-check natin yung assumptions natin dito. Kung sakto ba dito sa nakukuha natin. So, yung anong assumption natin dito? Ang assumption natin yung tension steel na yield, sakto ito. And yung compression steel does not yield, sakto din. So, therefore, since sakto yung mga assumption natin, no? Ito na mismo yung ating mga values for C and A. Ayan na. So, the value for A is 95.92, ano to? 928, and for C is equal to 114.786. So, ayan, no? Ano bang tanong dito? Ang tanong dito sa problem na to is yung A lang naman, no? Yung depth ng compression block. Okay. So, for A, it is equal to 95.928 mm. Ito lang yung tinatanong eh. So, this is the answer. Ayan. So, number 2 question is the design strength. So, that is MU. So, MU dito, ilan ba? No? Ito yung hinahanap ha, yung design moment. So, MU is equal to reduction factor times the nominal. Okay? Ilan ba yung reduction factor natin dito? Yung titignan mo sa reduction factor is yung Fs, di ba? You have Fs and this is greater than 1,000. Eh, nandun sa graph natin kanina, kapag greater yung Fs natin by 1,000, no? Greater siya sa 1,000, anong mangyayari? Yung ating reduction factor is ilan? O, sige. Sige nga, sino nga kaalala? Yes, that is correct. 0.9, no? Since Fs is greater than 1,000, so bali 0.9. Pero may issue dito. May issue dito, no? May issue dito doon sa ating provisions. And di-discuss ko yun sa sunod natin na meeting, yung issue dito.
Kasi kung titingnan nyo yung ating Fs prime, 234.102. Now, hindi mo ba ito i-consider, itong Fs nito, ng compression steel? Ito lang ba yung tension steel? I-discuss ko yan next meeting ha, kung ano yung second solution dito. No? Kasi may issue pa rin dito. Yung konting issue lang naman. So, balik tayo dito. So, we'll stick with Fs muna since yung nasa graph natin and given sa code natin is Fs lang. So, Fs equals to 112.4.949. Therefore, this is greater than 1,000. Ito. Therefore, ating reduction factor is 0.9. Now, for the nominal moment. So, how to get the nominal moment? So, punta tayo dito sa ating graph kanina. Nakikita nyo to, no? Nakikita nyo tong C sub CB, no? Concrete steel, concrete block, and tension steel. Imo-moment natin itong dalawang force sa compression side dito sa tension steel. Yan yung pinakamadaling solution, no? Na magkuan ka, ano to, magmo-moment ka dito sa tension steel. So kung titingnan mo, yung concrete block natin, yung moment kanina na ginagamit natin, yung C times D minus A over 2, gagamitin pa rin natin to. This is for the concrete block. Mag-a-add lang tayo dito nung compressive force ng steel times the moment arm. Yung moment na napuproduce ni compression steel, i-add lang natin. Ano bang moment arm nito? This is D minus D prime. Yan yung formula. Which is yung D prime natin dito is 70. Ayan. Kaya yung CS natin, may moment arm siya na D minus D prime papunta kay T. So, napakadali lang, no? So, i-add lang natin pala. So, yan lang yung mga madadagdag kapag doble reinforce. Hindi naman masyadong inihirap yung doble reinforce eh. So, okay. Balik tayo dito. So, you have 0.85 FC prime AB times D minus A over 2 plus compression steel AS prime FS prime. Tama, FS prime tong compression steel natin eh. Kasi hindi nag-gill. Mag-ingat ha, baka FY yung ilagay mo dito. Times D minus D prime. So you have the nominal moment equal to 0.85. Your FC prime here is 30. Your A here, nasolve na natin si A kanina, that is 95.928. No? 95.928 times B of 300 times effective depth of 330, no? Ito mga given na to eh. So A is 95.928 over 2 plus, no? Plus AS prime. What is AS prime? Yung dalawang 28 mm. Ito yung area ng compression steel, di ba? 228 mm yung binigay ni problem, no? And then yung FS prime natin. Ano ba yung FS prime natin? Ito yung ating gagamitin, yung nakuha natin dito. Since tama yung assumption natin, so therefore, yan yung gagamitin natin. No, yung Fs prime. So, you have 234.102. Now, ganito. No, baka magkalituhan tayo dito, ha? Baka iisipin nyo, Fy din yung sa ating tension steel, Fs din yung gagamitin natin, itong 1,000. Now, hindi itong 1,000 yung gagamitin natin. But itong Fs prime, ito yung ginagamit natin sa compression steel. Itong sa tension steel, hindi yung 1,000. Yung Fy lang. Makikita nyo naman siguro sa solution natin kanina na Fy yung ginamit natin dito sa T, di ba? ASFy. And then dito sa compression steel, AS prime Fy. Ayan, no? So ganito kasi yan. Yung nakukuha natin dito, no? Kapag lalagpas ito ng Fy, yung mga nakukuha natin, kapag lalagpas to ng Fy, hindi na yun pwede, no? Kasi yung maximum yield strength ng bakal is si Fy lang. So bale, yun yung maximum strength ng bakal. Kaya ang ginagamit natin dito is either Fy or Fs. Hindi na tayo gumagamit ng mas malaking value pa. Sine-check lang natin kung nag-yield talaga o hindi. Ganun lang, no? Yung purpose lang nitong value na to, na greater than Fy, no? Is na-check lang natin kung nag-yield ba o hindi. Pero hindi natin to pwedeng gamitin since this is greater than Fy. Hindi mo yan gagamitin. Pero yung mga less than Fy na mga Fs or Fs prime, yun pwede mo pang gamitin. Kaya nga, tignan nyo sa solution natin. AS prime, Fs prime, AS, Fy. Ayan, naglimita lang tayo ng Fs ng bakal or ng strength ng bakal doon sa Fy. O Fy yung ating maximum ha, tatandaan yan. So 330
minus d prime of 70. So we have nominal moment equal to what? Ilan ba yung magiging nominal moment dito? So you have 2.8. Ilan yun? 281. I think this is the correct answer. 281. Yes. 2819. 29275.3. Ayan, no? So this is in Newton mm. Paki-divide na lang to ng 1,000 squared para maging kilonewton meter nga. Sige na. So bale this is 281 lang yata, no? 929. Ayan lang. Ayan, kilonewton meter. Yan yung ating magiging value, ha? So ayan, yan yung nominal. Now for ultimate, it is equal to the reduction factor times the nominal. So you have 0.90 times the nominal of 281.929. Bale, ilan to? So bale, 253.736 kilonewton meter. Okay. So ito na yung ating sagot, no? For the ultimate moment. Ayan, answer. Ayan. So number 3, which is the last question. Magko-close na tong kwan, ha. Within, baka bigla na lang ito mag-off kasi mag-out kasi ano to, lumagpas na tayo dito sa time na ginamit ko. So bilisan-bilisan natin. The question here for the last the last question for this problem, ito yung sabi, no? Yan. Determine the live load at the midspan in addition to a dead load of 20 kilonewton meter, including the weight of the beam if it has a length of 6 meters. So kwento ko na lang to. Ang hinahanap dito is yung service load P pa lang. This is unfactored, no? Unfactored. Ayan. So, ngayon, ganito yung beam, itsura ng beam. May simply supported na beam daw. Ayan. And then may uniform load. Yung uniform load dito, no, yung uniform load dito, hindi pa naka-factor, no? This is unfactored pa. So W dead load pa lang to. It is equal to 10 kilonewton per meter. Now, ano daw yung additional load, live load sa midspan? Meaning ito, hinahanap itong additional live load sa midspan, no? Na kayang i-carry ni beam, no? Basahin natin, ha. Determine the live load of the midspan in addition to a 20 kilonewton per meter, no, dead load including the weight of the beam if it has a length of 6 meters. So ilan daw yung additional na live load sa midspan, no? So paano ba 'to iso-solve? Kung kanina yung mu natin is equal to WU L squared over 8 lang. Ngayon, since meron tayong P sa midspan, no? Meron tayong live load dyan na concentrated. Ano ba yung maximum moment na mapuproduce niyan? That is PU. That is PU, ha. Dapat naka-factor din. Since MU tong moment, PUL, PL over 4. Di ba ganyan yon, no? PL over 4. Di ba ganyan kumuha? So, if you have the reaction, P over 2, and then mo-multiply mo sa L over 2, para makuha mo yung moment, no, sa midspan. So, ayan lang, no? Kaya nagiging PL over 4 lang yan. Reaction to times the moment arm papunta sa midspan. PL over 4. Actually, nagamit na natin tong equation na to doon sa ating WSD, no? So, ngayon, itatry naman natin to. Okay? Try natin i-solve. Ngayon, yung MU na nakuha natin is 253.736. Diretsuhin ko na. Yung WU natin dito is hindi pa itong 10, no? Live load yan, di ba? So magmo-multiply ka ng 1.2. Kailangan naka-load combination ka pa rin dito. Pero hindi mo sila ididikit kasi uniform yung isa,
concentrated yung isa. So, times 10, ganyan. That is W, 1.2, 1.2 yung magiging, ano natin ha? Kasi ganito yung load factor, di ba? Ayan, 1.2, 1.6 times length of 6 meters. Sabi sa problem, squared over 8 plus PU, no? Yung P natin is galing sa live load. So therefore, 1.6 times P, live load, which is yung unknown ito, no? Times length of 6 squared over 4. So ito na, no? Makukuha na natin yung P ng live load. And ilan ba yung magiging P ng live load dito? 253.736. Oh, ang ginawa lang natin dito ha, nagdagdag lang tayo ng mga factor dito sa mga uniform load and factored load, no? Depende yung factor kung dead load sila or live load sila. Ayan. So 1.2 times 10. Bakit hindi mo hinalo yung dalawa? Hindi naman sila pwedeng ihalo, no? Kasi concentrated and uniform. No, bawal 'yan. Alam niyo naman siguro yan sa strength of materials, di ba? At saka statics pa lang. Hindi pwedeng hindi sila magkaiba talaga yan sila ng mundo. So, ilan dito? Yes? Kindly give me the answer. Yes, 6 yung length na binigay. Ay, sir. Yes. Ano yan? Sa live load, good sir. Naka 6 squared. Ay, no, naka 6 word. Yes. Thank you, thank you. Ayan, alisin natin yan. PL lang yan. Nando yung formula. Na-excite na ako. Okay, thank you, Kanapya. And observe, observe. PL over 4. Okay, sige na. Pakibigay na. Ilan? Paki-check ng mga parentheses nyo ha. 1.2, 10, 6 squared over 8 plus 1.6 times px. Gawin nyo itong x times 6 over 4. Yes, that is 80. 82. 82 ba? Or 83? 83, no? 83.223. Since this is a concentrated load, so bali, naka-kilonewton yan. So this is the answer for number 3. So naka-record itong ating discussion ngayon. Okay? So if you have questions, i-PM nyo na lang ako ha. Kasi mag-prepare pa ako sa next class ko, 7:30. Okay lang ba? So next meeting, pwede kong entertain yung mga questions niyo or pwede i-PM nyo ako sa messenger kung may tanong kayo ngayon. Okay? So, i-end ko na lang muna dito. Okay? Para mag-prepare pa kasi ako sa next class ko. Thank you sa pakikinig everyone and ingat kayo parate, okay? So mag-aral talaga ng maayos kasi iba na yung board exam ngayon, no? So aral lang ng maayos, no? Yung mga topic na di-discuss, importante ito since labasin talaga ito sa board and magagamit nyo to sa future. So sige, thank you sa pakikinig and ingat parate. Have your dinner na lang.